Praise God. Pakisabi sa iyong katabi, you are blessed. You are beautiful. Anointed. Child of God. Amen. Maupo na po tayo. Bago po ang lahat, I just want to appreciate everyone. Hindi lahat nagbibigay ng ganitong oras ng panahon na dumako dito. And I'm grateful to God. Bakit po? Kasi ang oras nyo mahalaga. Life is time. Kung saan mo nilalagay ang oras mo, doon mo ginagamit ang buhay mo. Kaya mga kapatid, salamat po sa bawat isa. Amen. Maging mga nasa Facebook, thank you po. You see, not everyone and not everything deserve your time. Hindi lahat. Tandaan niyo ito, kapatid. Kasi ang oras buhay. Kaya hindi lahat ng bagay sa mundong ito karapat-dapat sa oras mo. Kaya nga po, ang nice ko i-share sa inyo is about you have one life to live. Make it count. Mabuhay na may kabuluhan. Alam mo mga kapatid, we are in the last days. And we do not have much time. Ako, nabigla ako, 60 na pala. Senior na po. Baka, ewan ko kung buhay pa ako ng 70, ng 80. Di ba ba? Hindi natin alam. We are all living on borrowed time. Anything can happen. Imagine yung nangyari sa Myanmar. And now, meron tayong in-expect na big one. I hope and I pray, huwag sa ating generation. Pero there is another generation. Pero talagang mangyayari yan. Sapagkat binanggit ni Jesus, Matthew 24, magkakaroon ng mga digmaan, mga salot, malalakas na lindol. Magiging mahirap ang huling panahon. Alam mo, marami sa atin hindi randam yung hirap kasi grace ni God. We are privileged, blessed, because inuna mo ang kanyang kaharian. Kasi pag sinabi ng Diyos mangyayari, gaano man kahirap ang buhay, yung biyaya niya ay sapat sa atin. So, you don't need to live in fear or worry. But what I want you to understand, your life on earth is just temporary. Hindi po tayo panghabang panahon dito. Lahat may expiration. Kasama na tayo doon. Amen? Kaya nga po, ito yung panahon na tayo maging matapang. Sabi niyo, matapang ako. Ha? Wala sa Bible yung kaduwagan sa mga anak ng Diyos. Binabagit yung mga duwag, hindi makakapasok. Hindi po ito yung panahon na tayo maging makasarili. Hindi ito yung panahon na sarili lang natin ang ating iniisip. Huwag natin sayangin, minsan tayong nabuhay sa mundong ito. Pero bakit naalala na namatay na, hindi mo na maalala, di ba? Kumisan nga po, pag may namatay, kumisan isasara ang buong kalsada, o kaya pag may libing nilalakad, it will cause traffic, di ba? Ang naisip mo, hindi no kaya imete. Pag ako nakakakita ng ganyan, gaano kaya kahalaga ang naging buhay niya? Di ba? Baka nang nabubuhay ang perwisyo. And then, nang nilibing, perwisyo pa rin, di ba? May mga ganoon. Sana hindi tayo perwisyo. Mga kapatid, marami akala may bukas pa. Paano kung yung bukas ay hindi na darating? Marami ganyan na hindi na sinikatan ng araw. Ang lugar na may mga pinakamaraming tao na akala nila ay meron pa silang oras at may bukas pa, yung mga nasa sementeryo. Walang nakakala doon sa mga nasa sementeryo nakalibingay, iba-ibang edad, na akala nila may oras pa sila. Kaya nga po itong kwentong ating babasahin, panggising to sa atin. It reminds us the gravity of life. Sabi na sa Luke chapter 12,
verses 15 through 21, ang background niyan ay patungkol sa dalawang magkapatid na lumapit kay Jesus. At kinausap si Lord na gawin siyang tagahati ng mana. Sabi niya, anong pakialam ko dyan? Sabi niya, bakit niyo ako ginagawang ako pa ang magdedesisyon yung mamanahin? Sabi niya. So yung magkapatid nag-aaway because of mana. Kaya nasabi ni Jesus sa kanila, at hindi lang sa magkapatid na sinabi, sa lahat. Sabi niya, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kayamanan. Alam po, ang kasakiman, lason yan talagang papatay ng relasyon. Diba? Maglalagay ng galit pagkamuhi sa puso. Kahit kapatid mo pa kuminsan, kahit magulang mo pa kuminsan, pag pinasukan ka ng kasakiman, nasisira lahat. Lumulungkot ang iba. Alam natin yan. No? Kaya pinapag-ingat tayo ni Jesus. And then sabi niya sa may verse 16, pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang santaninhaga. Parable. Isang mayaman sabi niya, isang mayaman ang umani ng sagana. Tignan niyo, mayaman na. Diba? Mayaman na siya. So umani siya ng sagana sa kanyang bungurin. Kaya sinabi niya sa sarili. So kausap sarili. Hindi Diyos, hindi yung pamilya. Sarili ang alam lang niya. Ito'y larawan ng maraming tao ngayon. They are being deceived by the things of the world. They thought they love God. They thought they are serving God. They thought they are right and okay. But little by little, greediness, materialism, worldliness is corrupting them. Kaya egocentric na lang siya. Iniisip niya yung umiikot ang mundo sa kanya. Kaya nasabi niya, anong gagawin ko ngayon? Walang sumagot, di ba? Ang sumagot, sarili. Sabi niya, wala na akong paglalagyan mga ani, ng aking mga ani. Alam ko na. O, so, sumagot ang sarili. Sabi niya sa may verse 18, ipagigiba ko ang aking kamalig at magtatayo ko ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Dami. And then sabi ng verse 19, pagkatapos ay sasabihin ko sa aking, sarili na naman. Di ba naalala sa misis na nagluluto ng sinigang, o naglalaba, no? Sarili na naman. Hindi kasama sa plano, lalo na ang Diyos. At marami ganyan. Lord, saka ka na lang, ha? Intay ka lang dyan. Pag baka bukas maadala kita, babalakin kita agad. Paano kung wala ng bukas? Ito ang utak nito. Sarili ko muna. Kaya sabi niya sa kanyang sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Pagkatapos, verse 20 na po, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, you fool. Yung pong hangal, ito yung hindi umuunawa, kinikilala ang Diyos. Hindi pinoproseso ang buhay. Bakit ba ako blessed? Bakit ba ako pinanganak? Bakit ba ako nandito? Wala yun. Ang iniisip lang, habulin ang pangarap, makakamtan ang gusto, magpakasaya sa buhay. Sabi ni God, hangal, sa gabing ring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang kwentong ito ay hindi lang isang babala tungkol sa masamang resulta ng pagiging mga sarili at pagiging sakim sa mga bagay ng mundo. Ito'y babala din sa atin. No? Para ipaalala kung gaano kaikli
ang oras natin sa mundo. Akala niya may oras pa siya para magsaya. Ngunit time's up. Wala na. Time's up na pala. Hindi na pala siya sisikatan ng araw. Marami po kagaya ng taong ito, inuuna ang mga bagay na madaling mawala sa mga akalang may oras pa sila na isang araw ay pwede pa silang makalapit sa Diyos. Yan ang mindset ng marami. Huwag ka muna todo ngayon, saka na lang. Huwag ka muna mag-sacrifice ngayon. Saka mo na isipin yan. You see, we play now and we pay later. Sabi nga, no? Ito ang tanong, ngunit paano kung ang mamaya ay hindi dumating? Ang message po ito hindi para lang pag-evangelize. It reminds us. Saka ko na siya pupuntahan, sesyaran. Ako nangyara sa akin to, no? Natutunan ko. May mga dinadaanan ako. Kailangan share ko ito. Sabi ko, hindi ko na-sharean. Namatay. Natutunan ako. Merong isa, may sakit, diabetic siya, nabubulag na. Pinuntahan ko, nilapitan ko. Hindi ko nihintay na siya mamatay. Last year, namatay na po. Yung asawa niya, nag-a-attend na. Mahirap mabuhay na may mga regrets. Hindi yung, Lord, give me one more chance. Di ba? Patutunayan ko, mahal na mahal kita. Kapatid ko, ito yung oras mo. Tomorrow may not come. Today is a present. Hindi lang present na kasalukuyan, kundi present as a gift. Huwag nating hintayin na mag-birthday tayo. Munis yung magulang natin o misis bago mag-celebrate. Huwag nating hintayin magkasakit muna bago dalawin. Amen? Huwag mo siyang dalahan ng pasalubong. Kung hindi na, wala na siyang panlasa o nasa hospital na, may mga tubo na. Huwag mo siyang sharean pag malapit ng mamatay. Hirap nun. Habang may panahon, alam ba, mahina ka mag-share, tawagin mo yung pastor. Tawagin mo yung cell leader. Pastor, sister, pwede po ba sa bahay natin tayo mag-cell group? Bakit po? Nahihirapan ako mag-share. Hindi yung pagpatay na, saka tayo mag-preach. At nahihirapan yung pastor, ligtas kaya ito. Di ba? At may mga umaasa po sa amin, talagang nakikiusap. Sana po patawarin. Sige, pag-pray niyo po. Sabi ko, hindi na po natin pinagpipray ang patay. Paano na po yun? Finish or not finish? Pass your paper. Yun na po yun. Kung hindi siya nabuhay para kay Jesus, kinahiya niya si Jesus. Hindi siya nakarinig ng mabuting balita. Wala siyang ginawa. Wala na po. Kahit mag 3 days tayo dito na, kasi ganyan tayo, di ba? Oh, dapat may funeral service. What is the purpose of funeral service? Di ba? Sa mga kapatid, paano kung yung mamaya ay hindi na dumating? Paano kung hindi na sikatan ng araw? Remember, time is not waiting for you. Hindi pwedeng, titigil ako, titigil din yung oras. Diyan ka pa, inihintay kita dyan. Sige, hintay kita. Hindi kayo hintay ng oras. Pati segundo, minuto, ay gumagalaw. Hindi tayo ihintayin. Itong nagtulak sa akin, Lord, sabi ko, I have only one life to live. I don't know how long I will live. But oh God, I want to make a difference. I want to live for you. Yun lang ang puso ko, yun lang ang gusto ko. That was many years ago. Ngayon, nandito po tayo. Bata pa lang ako noon.
18 years old. Ngayon, 60 na. And no regrets. Walang paghinayang. Sabi nga po ng Santiago 4:13-14, makinig kayo, sabi niya. Kayo nagsasabi ngayon o bukas, ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan. At 1 taong kami titigil doon, mangangalakal at kikita ng malaki. Yun po yung mindset ng tao, kaya nangangarap. Walang masamang mangarap. Pero kung minsan sa ating kakapangarap, kakasubsob sa trabaho, na talagang parang nagpapamamatay ka, nanineglect mo paling mahalaga yung pamilya mo. Hindi nyo na nai-enjoy. Yung dapat sana, kahit talbos lang ng kamote, kinakain nyo, masaya kayo. Pero po kung kaibigan, nagkita kami, matagal na. Kumusta na si kuyang ganito? Sabi ko, na. 20 years to Saudi, lamumuli. Ganun ba? Ay, ganun ba? Sabi ko, bakit? Ay, sabi po ng kapatid na ito, tabalo ka rin na, no? Di ba? Kaya tayo nag-abroad para sa pamilya. Ngayon, kahit once a year lang, hindi kayo umuuwi. Hindi masamang mangarap. Paano yung pangarap mo hindi marating? E then na-overlook mo yung nandito na mahal mo. Amen. Paano hindi ka makapag-abroad? Lulungkot ka ba? Miserable ba ang buhay? Kumisa ng iba, saka na ako maglilingkod. Saka na tayo pakasal, ha? Pag na-petisyon na ako. Paano kung hindi ka ma-petisyon? At iba mag-petisyon sa'yo sa kamatayan? Diba? Mauuna na ako, ha? Susunod ka na lang. You say sa ating walang masamang mangarap. Walang masamang mag-abroad. Pero wala ka bang na-miss, na-overlook, nasaktan, napabayaan? Marami may regrets. Pag nakarating ka doon, babalik ka pa kaya? May sasamo kaya? Ano kwentong mangyayari dyan? Mga kapatid ko, ang Diyos natin buhay. Sabi niya, huwag kanyong alalahanin ang patungkol sa araw ng bukas. Hayaan niyo yung bukas ang problema sa kanyang sarili. Amen? Pero unahin niyo yung importante, ang kaharian ng Diyos, ang katuwiran niya, ang kalooban niya sa buhay natin. Kaya sabi niya, bakit? Sabi niya, bakit? Verse 14, bakit? Alam ba ninyo ang mangyayari bukas? Tayo, feel natin, bukas buhay pa tayo. Thank God kung buhay pa tayo. Pero hindi lahat magigising. Hindi lahat maaaring buhay pa, pero hindi lahat ganun ka-healthy o ganun kasaya. Yung nasa iyo ngayon, thank God, samantalahin natin. Amen. Kung sakaling nakakainis naman ang asawa mo, huwag kang mapikon. Malay mo, bukas wala na siya. Diba? Pagkatapos, likwan mo na ako, kapamurahit mo. Pinyar mo may pa ka dyan. Nung living po, nang lamay po ni mama nyo, nagkikwento kami ng isang pastor, hindi ko nababagitan ng pangalan, at Sister Deng. Sabi niya, lemonan na yan. Kasi meron isang pastor na aksidente, pero hindi namatay, okay na siya ngayon. Lemonan, baling malyari na yan. Yung kaibigan natin pastor, nga, sabi ko, puro prayer ang ginawa namin doon, ngayon okay na siya. Ay, bahala mo, pastor, ano yung kaibigan ko, pastor? Yung isa namin, ewan ko nagtatrabaho niya kasi ako minsan matinig ang aking teka, baka balik aking dinig. Pero dinig ko, bago brane, trabahador niya. Alam mo, pastor, meron akong katrabaho. Pag-uwi sa bahay, bago umalis, sermon ng asawa. Pag-uwi sa bahay, sermon, palagi ganun. Ganun ba? Sabi ko, umuwi pa ba siya? Oo naman, sabi niya. Minsan, umuwi siya. Pagka-uwi sa bahay na heart attack. Bakit? Sinermonan? Hindi!
Namatay. Ewan ko, sabi niya. Inisip ko naman, baka nagkaipon-ipon na yung stress. Imagine, pagkising sa umaga, sermon ng almusal, bago pumasok sa eskwela. Di ba? Sino namang sasaya doon? Maaring mangarap ka, Lord, kunin mo na ako. Iyak nang iyak. Kaya, konting bagay lang, huwag nyo nang gawing issue. Amen? Huwag nyo ikarir. Huwag kayong pa-offend. Huwag nating lagi i-attach sa sarili yung ating nakikita, yung ating naririnig na pinipersonal mo. Palampasin mo yun. Sabihin mo lang, Lord, nag-grupo ako. Lord, na-exercise ko yung unconditional love. Lord, sa sandalang ito, kailangan ko ng EGR. Bishop, matagal pa po yung EGR. Hindi yung EGR, ibang EGR ang sinasabi ko, extra grace required. Amen? May mga tao napaka-toxic nila. Kailangan mo ng EGR. You need an extra grace from God to bear with them. To care, to love. Ang masakit, pag nagpa-stress ka, na-stroke ka, baligtad ang kwento, ikaw na ngayon nakakainis, o kaya ikaw ngayon ang inaalagaan. Gusto mo ba yun? Ay naku, huwag kang pa-stress, baka mabaligtad ang kwento. Sa alin na ikaw ang nakukuhan. Ano bang tawag doon? Nagpapasensya, ngayon bigla kang na-stress o na-stroke ka. Ngayon, darling, di ba? Pasensya ka na, darling. Ay, yun ang pasensya. So, huwag kang pa-stress. Baka ikaw ang magkasakit. Ang gawin mo, change your perspective. Bakit? Alam mo ba ang mangyayari bukas? Malay mo, kukunin na siya ni Lord. Huwag naman, amen? Mahal mo yan eh. Alam ko, marami sa atin, paminsan nasasaktan tayo. Hindi madali ito. Pag naisulto ka, nasaktan ka, talagang mahirap ayusin ang mukha. Di ba? Talagang yung mukha mo, yung damdamin mo, yung attitude mo talaga, hindi madaling ayusin eh. Bakit? Naisulto ka yan, nasaktan ka, nabitray ka. Diyos ko. Anong gagawin mo? Magpa-plastic ka ba? Hindi. Kristiyano ka. Bakit? Anong sabi sa Bible? Mahalin mo ang iyong kaaway. Ito ang payo ko. Pag yung asawa mo, o anak mo, o magulang mo, o biyanan mo, talagang parang nasasaktan ka, hindi ka nirespeto, hindi ka na-appreciate, hindi ka na-celebrate, ituring mo siyang kaaway. Ha? Oo. Ano bang sabi ni Jesus? Ibigin mo ang iyong kaaway. Diba? So ngayon, kaaway mo pala siya, Christian ka, mamahalin ko siya. Ang gawin mo, araw-araw, ikaw ang maglinis ng bahay. At ang gawin mo, pati banyo, linisin mo. Mamamangha siya. Yung aking manugang na ito, manugang ba? Tama, ano? Bakit ginaganon ko na, mawi pa rin? Ha? Hindi niya alam. Yung toothbrush niya, ang pinagbabrush mo. Kaya maging mabait kayo sa katulong, baka yung katulong nyo, dinuduraan, nilalagyan ng kung ano-ano kinakain nyo. Kung konting kuwan lang, wag nyo susupalpalan, wag nyo ipapahiya, wag nyo mamaliitin ang tao, baka sagasaan kayo. Di ba? Makikita ka sa daan. Ito pala, ha? Sasagasaan ka ng 3-wheeler, kasi mahirap lang eh. O baka may kabagaan lang, ipabaral ka. Nangyayari yan. Ipakita mong Kristiyano ka. Malay mo, hindi mo alam kung mangyayari bukas. Yung palang problema mo ngayon, bukas hindi na. Pwede mabaligtad ang sitwasyon. Ang punto ko ganito, mga kapatid. Dahil magsiyang buhay, sabi nga, ano ba ang iyong buhay? What is your life? And then describe, ang buhay ninyo'y usok lamang na sandaling lumilitaw, agad naglalaho. Siya sa mist, sa Tagalog, gumang sa aso. Yung aso ay yung sa kanin, nagluto ka, ang bilis mawala.
Hindi siya tama yung usok. Yung usok, bisa nanalangin, nakikita mo. Sa original, yan ay aso na pag nagsaing ka, may lalabas na yung buwa. Yung kumukulong kanin, may lalabas na puti. Sandali lang yon. Isang kisap mata lang. Ang buhay, sabi nga ni Moses, parang isang bugtong hininga. Sandaling nandyan, nawawala. So please, enjoy mo na ngayon, ha? Ang kaberatan na yung mahal sa buhay. Amen? Nakakainis ka, darling. Buti sinabi ni Bishop, ng pastor, I will be with you, live with you for better and for worse. Hindi lang doon sa better, but in the worst moment of her life, you will embrace her. You will love her. Doon po na tayo nagiging totoong Kristiyano. Pag tayo nagmamahal, kahit mahirap mahalin, kahit nakakainis na, ang sarap sapakin, di ba? Hindi. Bakit? Krus mo yan, buhatin mo. Kaya isang Sunday po, dumating ang isang member. Si Mrs. buhat-buhat ang mister. Oh, bakit buhat bang mister mo? Di po ba, pastor, sabi niya, buhatin ang krus? Biyernes Santo pa naman. So mga kapatid, magbago tayo ng isip. Life is too short to be wasted on offense, on yung sama ng loob. So mamaya, iwan nyo lahat. Wala kayong dadalhin. Pero huwag nyo iwan dito yung sama ng loob. Okay, please. Mamaya, daan ko sa Shell. Okay? Oh, sama ng loob. Tsaka, huwag kang sasabit. Sabi na darling mo, yes, darling, iiwan natin. Iniwan mo si Mrs. Hindi si Mrs., hindi si Mr. Yung sama ng loob. Itapon nyo. Meron tayong member, di ba? Yung may sakit, sabi niya, yung sakit mo, isama mo doon sa paglubog ng araw. Oh, sa'yo na yan. Diba? Palubog yung araw. So, ganun din. Kaya sabi sa Bible, huwag yung hayaan na yung galit ay lubugan ng araw. Bakit? Pag nilubugan ng araw na yan, cancer na yan. Kakalat na yan. It will affect your whole system, ang buhay natin. Kaya sabi ni Moses, natuto si Moses sa buhay. Nabuhay siya 120 years. Malakas pa, hindi naglaho ang mata. Lumabo ang mata. And then sabi na sa kanya, Moses, time's up na. Lord, gusto kong pumunta sa promise. Hindi pwede. Tapos na ang oras mo. Nag-enjoy ka na. Napulfill mo na yung mission mo. Pero Lord, gusto kong pumasok. Hindi pwede. Akyat na tayo sa bundok. As si Moses nilibing. Kahit pwede pa si Moses, pero hindi na pwede. Bakit? Hanggang doon na lang siya. Kaya si Moses natutoy. Ang sabi niya sa awit 90 verse 12, kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw. Hindi taon, kundi araw. Bakit? Anong malay natin next year? Anong malay natin bukas? Live life to the fullest now. Tomorrow may not come. Bakit araw? Bakit hindi taon? Para magkaroon ng pusong may karunungan. Kasi ang oras natin, bakit bilangin araw? 24 hours, not year. Kasi ang oras natin sa mundo, hindi parami. Ito'y paubos. Sabi ko nga kanina, lahat ng bagay sa mundo ay mayroong expiration. May problema ka ngayon, may expiration niya. Pati buhay natin, it will expire. Remember, time is life. When your time is up, finish or not finish, pass your paper. Lord, hindi ko pa natapos ang assignment ko. Time will not wait for you. Remember, time is the currency of life. Pag wala ka ng oras, hanggang doon na lang, wala na. Pahalagahan natin ang oras. Pasalamatan natin ang Diyos. Mamayang uuwi kayo, di ba?
Mamaya, uuwi tayo. I-enjoy nyo yung biyahe. Mamasyal kayo. Sabi nga kanina, huwag niyong hintayin yung birthday para mag-celebrate. No. Samantalahin. Maglingkod tayo ngayon, magdala ng kaluluwa. Bawat segundo at sandali na lumilipas ay hindi na may babalik pa. Kaya may awit si Fernando Po Jr. na pinasikat din niya yung doon lang. Doon lang. Pero kung gustong awit, bata ko pag narinig ko yun, talagang parang nasa langit. Yung awit ni Paul Anka, Times of Your Life. Good morning, yesterday. Imagine, yesterday. You are saying good morning to yesterday. You wake up, and time has slipped away, and suddenly, the memories you've left behind, remember. Do you remember the times of your life? Pero mas gusto ko yung, I have my share of life's ups and downs. And I guess I've been lucky. I guess you could say, Jesus, you're the best thing that ever happened to me. Mga kapatid, sabi mo sa mismo, darling, kahit masungit ka, sa mister mo, kahit may sumpong ka, you're the best thing that ever happened to me. Amen. Noong gabi, tulog na si Pastora. Ako hindi makatulog. Then, napagbasdan ko siya. Sabi ko, ang swerte ko naman. Sabi ko, kahit tulog, maganda pa rin. Di ba? Sabi ko, Lord, thank you po, Lord. Sabi ko, hindi niya alam, pinag-pray, Lord, wag isang magkasakit, lagi isang malusog. Salamat po, Panginoon, sa buhay nga. Pinag-pray ba natin ang asawa natin? Lord, salamat sa Kanya, di ba? Kahit nakakainis, nakakapikulo, pasalamatan mo rin. Amen? Walang perfect. Huwag kang maghihintay ng perfect timing. Na pag siya nagbago na, kapatid, ang buhay natin, hindi perfect. Everything on earth is broken. Not working right. Dahil ba broken, not perfect, hindi ka na magmamahal. Maghihintay ka pa ba ng perfect? No. Right now, celebrate your wife, your kids, your family, the church. Kaya punta kayo sa ating 45th year anniversary. Malay natin, baka hindi natin abutin ng 50 years. Huwag niyong i-miss ito, mga kapatid. Pamilya tayo. Reunion natin to. Worship, Word of God. Amen? A lot of fun na mangyayari. Hallelujah! Yung ating pinag-pray na lupa, meron ng tinatayong bahay, sambahan. Hallelujah! Woo! Ang daming darating. Mula Batangas, Rizal, Baguio. Diba? Saan man meron tayong Christ in you, meron na tayong bagong Mission Church, Quezon City. Pangunguna ni Pastor Marlin and Pastor Oliver. Sa Kapas, meron na po. Sa Binangonan, meron din tayo. Si Kedwin Escalante. Shout out po sa inyo, mga taga Quezon City, taga Binangonan, Rizal. Yung mga Batangas darating. Meron tayong bago ring bukas ngayon na Mission Church sa may Clark. Isa po sa disciple ni Pastor Roland, si Brother Jerome. Amen? So mga kapatid, gumagawa, kumikilos ang Panginoon sa Christ in you. Hallelujah! Amen! Woo! Kaya tayo pong mga taga-Maine, huwag kayong mawawala. Ano ba yung mga outreaches? Excited sila. Nag-meeting nga kami minsan, ayaw na nilang galawin yung pera ng ating pinapatayo. So may mga nag-volunteer na mga outreaches. May nagbigay ng 100,000, mga ilang outreaches, 100,000. Yung sa couples, na nag-solicit sila. No? At yung mga outreaches, lahat nagbigay. Yung ating bagong bukas sa Binangonan, bago pa lang yun. Wala pa atang 3 months yung Mission Church. Nakakatuwa sila. Darating sila. And then gusto lang yung naipon nila kahit magkano lang ibibigay do, 4,000. Malaking bagay na po yun. Doon po meron akong dinedicate na bata, merong isang bata, may dalang alikansya, hindi ko lang nadala ngayon. Ano po yan? Sabi ko,
Inipon ko po, estudyante, bata, sa school natin. Sabi niya, bigay ko po sa ating C127. Amen? Hallelujah! Mga kapatid, salamat. Mga kapatid, salamat. Kaya yung mga outreaches excited. Tayo po mga taga-Maine, mas excited. Kasi ito talagang Maine ang may celebration. Di ba? Ito talaga. Kaya dapat talaga maghanda tayo. Now, ano gagawin natin? Pumunta tayo, magsama tayo. Isama mo ang pamilya mo, kaibigan mo, kumpare mo. Bakit? Evangelism din po ito. May magandang mangyayari. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, yung anniversary ito, pag lumipas na, hindi na pwedeng ibalik. Iba naman ang ating ihintayin. Sana dumating. At sana, after 5 years, buhay pa tayo. Malay mo, diba? Para yung pastor, sabi niya sa isang sister, sabi niya, kaibigan namin pastor ngayon, nasa London na, lapitan mo yung sister, sabi niya, bakit po? Lapitan mo sino yung naglalaba? Puntan mo, lapitan mo. Nilapitan niya, then yakapin mo, sabi niya. So, habang naglalaba, umupo ka, sabi niya, yakap. Tuwang-tuwa yung sister, bakit mo ko niya? Okay lang, sabi niya. No? And then pagkatapos, nagbalik yung sister sa pastor. Bakit mo po, pastor, bakit mo siya pinayakap sa akin? Kasi sabi ni Lord, bukas kukunin na niya siya. Sabi niya, namamatay na. Buti Christian. Totoo, namatay ka na bukasan. Pakihawak mo ang kamay ng katabi mo, salamat, buhay ka pa. Sabi mo, walang iwanan. Amen. Thank you, Lord. Amen. Yung bang magising ka, kinakapa mo, di ba? Kapag Pastor Carmelo, mag-pray pala, tabayo na. No? Yung bang hanapin mo? Pero yung uncle, namatay siya. Yung asawa, malungkot na malungkot. After a week, siya naman ang namatay. Then nagkita kami sa sementeryo ng kanyang anak. Kuya, sabi niya, bakit ganoon? Wala akong may sagot. Ulila na kami. Nagkasunod naman ang sakit. 1 week after yung mama ko ang namatay. Ba't ba kanyang kuya, anak? Hindi ko alam. Mas alam ni God. Make your life count. Kaya, bawat segundo, mahalaga. Kaya ang tanong ko, ang iyong oras, inilalaan mo ba sa kung ano talaga ang mahalaga sa buhay? Ano ba talaga importante? At the end of the day, only one life, it will soon be past. And only what's done for Christ will last. Samantalahin natin ang bawat panahon. Huwag sayangin ang mga mahalagang sandali na kaloob ng Diyos sa mga hindi importanteng bagay. Alam mo, isang nagpabago sa akin nung bago pa lang kami, Pastora Carmela, kumisan meron ba akong immaturity? Nag-usap sa akin sa God. O kakanya na may asawa mo, kaluguran mo, pulod patawad. Kasi kumisan, kahit asawa mo, nasasaktan mo. Hindi ko naman talagang sinasaktan. Ang mga lalaki, kasi kumisan, pag nagtatampo, hindi elabubulag niya po. Hindi kumikibo. Pag may tampo, hindi kumikibo yan. Nasasaktan pala si Mrs. Nanalo ko kanya na, pastor ka pa mo, kapugin pa mo ha. O kakanyang ka pa, sinasaktan mo yung Miss, Lord, patawad. Sorry po. O yun, mula noon, hanggang ngayon, di ba? That was many years ago. Yung Revo pa po yung sasakyan ko noon. Sabi niya sa akin, yun ang dinig ko, patse, mo ko, piksab yan, ana. Lundag ko, ana. Kisakit. Hindi naman pala gano'n ang sinabi, pero gano'n ang dinig ko. Pag hindi mo ko kinausap, tatalon ako sa sakyan. Natakot po ako, baka madyaryo, asawa ng pastor, nagpakamatay, tumalon. Nagpakatino po ako, ha? Maniwala kayo, may mga pastor immature, hindi matino. Kumisan, sa kanilang emosyon, sa kanilang nararamdaman, nagiging makasarili tayo. Salamat kay God. Kinahabagan niya ako, binago niya ako. Pinagpasensyahan niya ako. Kaya ngayon, nagpapasensya rin po ako. Amen? Hallelujah. Palakpakan si Lord. Ha?
Kung sakali ikaw ang nagpapasensya, kung sakali ikaw ang nagpapasensya, pakisabi sa asawa mo, kaswerte mo. Okay. Mga kapatid, tandaan nyo ito, whether you realize it or not, alam mo man o hindi, batid mo man o hindi, yung oras mo paubos. Sabi ko nila, time waits for no one. Kaya huwag tayong tutulad sa nagpakayaman na hangal na ating binasa. Akala niya, ang layunin ng buhay ay magkamalang ng kayamanan at magpasarap sa kanyang sarili, sa buhay niya. Kinalimutan niya ang layunin ng Diyos sa buhay niya. Remember this, the measure of life is not on its duration, but on its donation. Si Jesus, kung titignan mo nung pag-Biyernes Santo, galit ako yan. Bakit pinatay si Jesus? Bakit pinako sa krus? Ayaw sa mamatay? Kabata-bata niya. Yung pala, wala doon sa haba ng buhay. Nabuhay ka ng mahaba, wala ka namang ginawa para sa Diyos. Si Jesus nabuhay lang ng 33 years. Pero yung impact ng buhay niya, ang tindi, napatawad tayo, naligtas tayo, nabago ang buhay natin. Amen po ba? Nagmana ng buhay na walang hanggan. Naligtas tayo, naging mga anak ng Diyos dahil sa kanyang kamatayan sa krus. Wala sa haba ng buhay. Ano ang ating naiambag? Ano yung ating na-contribute? Bukas kung buhay pa tayo, pagbutihin natin. Lord, salamat, buhay pa po ako. Nung pandemic, 11 days akong malagnat, pati siya, 12 days. Parang pinupulit ang katawan ko. Hindi na namin sinasabing kami na COVID, you know? Ay, talagang every 4 hours, for 11 days, palaking biogesic. Luya, no? Ako, hindi na matatapos yun. Nung 11 days na, wow, sabi ko, Lord, lumalakas na ako. And then, hindi na maselod yung pang-amoy ko na ayaw ko yung ginisagan. Parang kumain, parang kung manok. Diba yung mga manok, di ba? Pag uminom yung manok, thank you po, Lord. Wow, talaga ako yung salamat, Lord, may panlasa na ako. Hallelujah! Amen! Yun lang may panlasa ka, nakakahinga ka, hindi mo kailangan yung oxygen. Blessing na yun. Mga kapatid, bukas, gising pa tayo. Pagbutihin natin. Patapos na po ako, napahaba ako. Ang sabi ng Epeso, kaya mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Huwag kayong mamuhay ng tulad ng mga mangmang. Yung mga mangmang walang pag-unawa. Hindi pinapahalagaan yung pamilya, yung oras, yung kalusugan, yung paglilingkod sa Diyos. Kundi tulad ng marurunong na nakakaalam ng kalooban ng Diyos, huwag ninyong sayangin ang panahon nyo. Gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahon ito. Kaya huwag na kayo magkonsumisyon. Talagang masama ang mundo, maraming korap. Huwag na kayong patakbon dyan. Focus lang tayo kay God. Huwag kayong patagay sa politika. Amen? Pag-pray natin sila. Huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. Tinatawag tayo na mamuhay ng matalino at alamin natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Remember, you are not born just to exist and die. Itong mayamang ito, nagpahangal. Akala niya nabuhay sa mundo para magpakasaya. Nakalimutan din niya yung purpose niya. Ang tawag doon wrong success. Maraming matagumpay, pero walang eternal life. Walang contribution. Hindi inisip, Lord, bakit bless po ako? Saan gagamitin to? No? Sa gospel, sa mahihirap, sa pamangkin mo. Imagine, pag-aaralan mo yung pamangkin mo. Yung kapitbahay mo, tutulungan mo. Yung church, tutulungan mo. You will empower the church. Amen. Mga kapatid,
You were sent to this earth with a divine mission. Itong tao ito, nakalimutan niya ang purpose niya, ang mission niya, na meron siyang assignment. Lahat tayo may assignment. You are a solution to a problem that God saw before He sent you here on earth. Nakita niya, hindi ka konsumisyon, ikaw ay solusyon. Kaya pinadala ka sa panahon pong ito. Amen? You are, palagi natin sinasabi ito, you are not an accident, you are not a trial and error, you are not a mistake, you are not just another human being taking up space, o parang census lang, bilang. No, you have a name. You have a purpose. God brought you here. You carry something inside you that the world needs, and heaven is waiting for you to manifest it. Pero dito, hindi mo akalain, school pala ang lalabas sa iyo, hospital pala, kumpanya. Diba? Church pala, may linitaw because of you. Never underestimate who you are. You are a person, a man, a child of God, a messenger of God with a mission. May mission ka sa mundong ito, kapatid. May dala-dala ka. Matatapos na ako dito. Ang sabi ni Jesus sa John chapter 9, si Jesus na mayroon siyang sense of urgency. Alam niya yung kanyang limited opportunity. Alam niya may nagbabanta sa buhay niya. Alam niya, papatayin siya. At alam niya, parating na ang gabi. Kaya sabi niya, kailangan gawin natin ang mga pinapagawa na nagsuko sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi, kung kailan wala na makakapagtrabaho. Naintindihan nila yun. Sapagkat wala pang Meralco noon, wala pang Espelapco. Paggabi talagang pitch black. Now, ang gabi binabagyan ni Jesus, hindi lang literal na gabi. Kung isang gabi na sa buhay mo, nasa departure area, nasa twilight zone ka na, sa iyong tinatawag na takip silim ng buhay mo, ikaw ay nasa departure area na. Kung minsan pag nagkasakit ka, parang gabi na, commander. Gabi na. Gusto mo man, pero tapos na. Time's up. Gabi na. Hindi mo na magagawa. Hindi mo pwedeng ibalik yung orasan. Walang time machine. Hindi totoo yun. Be grateful for today. Live your life to the fullest. How to make your life count? Mabilis lang ito. Know your purpose. Amen? Pangalawa, be strategic on how you use your time and energy. Be strategic. Alam mo yung tinatawag na load management, energy management. So sometimes you need to manage your energy. Yung oras mo, yung time mo. Amen? Okay? How to be strategic? Understand God's will, be strategic. Tanungin natin, ang aking ginagawa ngayon, dinadala ba ako nito sa pinaka-layunin ng buhay ko? Oh, this is a delay. Or I procrastinate. Remember, procrastination is a thief of destiny, of future. Yung mamaya lang, bukas na lang. Paano bukas, wala na. Mga kapatid, mag-isip tayo. Prioritize God's will. Only one thing is matter, God's will. Not everyone who calls to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who do the will of my Father. Remember, time is the most precious gift given to man, yet it is the most wasted. Samantalahin natin, gawin natin ang kalooban ng Diyos. Ano ang ating ginagawa sa ating oras? Tayo po lahat ay manalangin. Jesus, akala ng mayaman patungkol sa kanyang sarili. It's not about you. It is not about us. It is about Jesus. It's about Jesus. Today is the day of salvation. For tomorrow, maybe too late. Kung hindi ka pa nagsuko ng buhay kay Jesus, ikaw ngayon na makakapanood dito. Nasa bahay mo, nasa hospital, nagdadrive, o nag-iisa ka ngayon sa kwarto. And God is talking to you directly. Kinakausap ka ni God. Ang tanong, kailan ka ba magbabalik loob? Kailan ka babalik was?
Kailan ka magsusuko ng buhay? Kung hindi ngayon, kailan pa? Maaari yung araw mo lumipas na. Sige po, ating itas ang ating kamay. Pasalamatan natin ang Diyos. Ama, salamat po sa opportunity na pinahintulot mong kami mabuhay. Makilala ka. Maranasan ka. Father, we surrender. Jesus, I give to you my life. I give to you my everything. Hallelujah. Ikaw na nasa Facebook, ikaw na nanonood ngayon, isuko mo ang buhay mo kay Jesus. Gawin mo siyang tsoper ng buhay mo. Make Him your Lord and Savior. Sabihin mo, Panginoon Jesus, patawad po. Sumasampalataya ako sa iyo. Nais ko na mabuhay para sa iyo. Naniniwala po ako, namatay ka sa krus para ako maligtas, para ako matubos. Lord Jesus, maghari ka sa puso ko, sa buhay ko. Nais kong mabuhay para sa iyo. Hallelujah. As we sing this song, Lord, I give you my heart. This is my desire. Yes. Oh, to honor you. Yes. Oh, Jesus. Honor God with your time. Honor God with your life. Yes. Lord, with all my heart, I worship you. Oh, my Jesus. This is my desire. Let us honor God with our life. This is my desire to honor you, Lord, honor you. Oh, Lord, with all my heart, I worship you.
Yes, Lord. my heart. Give me my heart. I give you my soul. Oh, God. I live for Yes. you. Live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Yes, God. Dalangin namin, Ama, ang kahulugan ng awiting ito'y tumimo sa amin. Yung desire namin, ito yung maging totoo namin naisin to honor you. To live for you alone. To please you. Tinatas ko yung mga anak. Yung mga may karamdaman. Napipigilan sila dahil sa mga naranasan para maglingkod. Dahil kapapatugtungan pa ang kalanggalusugan ng kalambuhay. Mahirap pong magkasakit. Kaya ano ba na kanyang karamdaman na nakatune in? I pray, Father God, yung cancer na ito'y matunaw. Manormalize sa kanyang sugar. Muling lumakas ang katawan para makapaglingkod. Sapagkat, O Diyos, Ama, may pag-asa pa habang may buhay. May oras pa po. At yung oras na natitira magamit. Ang dalan ko, huwag naming hintayin na maging huli ang lahat. Nagkikipagtipan kami sa iyo, Ama. Ang buhay namin ay sa iyo. Sige po, just dedicate your life. That God will cover you, will protect you, will preserve you for the purpose of serving Him. Lord, bigyan mo ng lakas at tapang ang bawat isa na tumodo sa iyo, maglingkod. Huwag matakot sa sasabihin ng tao. Huwag namin sayangin ang pagkakataong ito. Huwag kami maging self-conscious, people-conscious. Maging conscious kami sa iyo. To honor you, to please you, to live for you alone. Making our life count. In the name of Jesus. Salamat po, Ama. Salamat. Salamat sa mga nandito. Salamat sa mga nasa Facebook na nagbigay ng oras to worship, to hear your word, to empower, to encourage everyone. Salamat po, Ama, sa mainam na oras na ito na binigay ng bawat isa. We glorify you, we honor you, we will live for you alone. We thank you, Lord Jesus. Father, we honor you. Dear Holy Spirit, salamat. Not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. We thank you tonight and we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah. Maupo na po tayo. Salamat. Pastor Carmela, bahagi ng ating pagsamba tayo po'y magkakaloob. Amen. An honor to give. It's a joy to give. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, na patuloy mo po kaming tinuturuan upang mamuhay ng may karunungan. At isang bahagi po ng buhay namin ay ang aming mga pananalapi, Panginoon. Lord, we love you and we give priority for you, O God, that even in our finances, Lord, we cheerfully give with the heart filled with gratitude, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, ang mga businesses, ang mga trabaho, lalo pa pong lumawig, Panginoon, upang patuloy pong mapagpala ang iyong iglesia, mapagpala ang mga taong nangangailangan pa sa pamamagitan po namin. Ikaw ang siyang tanging itinataas at niluluwalhati po namin sa aming mga pagkakaloob, Panginoon. We thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord.
loob. Tayo pong lahat ay tumayo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Your word is health to our bones and to our system, Lord. And we need the grace of the Holy Spirit so that we will apply and obey your word in our lives and shine, O God, for Jesus. Thank you, Lord. Itaas po natin yung ating mga kamay. The Lord bless you. He will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. He will give you peace that passeth all understanding. He will pour out His joy upon you. The joy unspeakable and full of glory. And the pure and unconditional love of the Father be poured out in our hearts. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everyone will say, Amen. Thank you, Lord. Thank you.